Congressional candidate attorney Christian Sia diniskwalipika na ng COMELEC. Final testing and sealing sa automated counting machines na gagamitin sa local absentee ballots isinagawa ng COMELEC. Deployment ng internet devices at election paraphernalia sa ilang probinsya na kumpleto na rin ilang araw bago ang halalan. Tatlong barko ng China nagsagawa ng agresibo at mapanganib na maniobra laban sa barko ng Philippine Navy sa may Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Police vlogger na bumatikos sa PBBM administration matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinanggal na sa serbisyo ng NAPOLCOM. Ekonomiya ng Pilipinas lumago sa 5.4% sa unang quarter ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. At P-Pop Kings na SB19 nag-comeback sa Wish 1075 bus para sa promotion ng latest hits 18 at Wishers sinurpresa ng live performance ng Dungka. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 8, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Diniskwalipika na ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division si Attorney Christian Sia bilang congressional candidate ng Lone District ng Pasig City. Samantala, isinasagawa na rin ng COMELEC ngayong araw ang final testing and sealing o FTS ng mga automated counting machine na gagamitin para sa local absentee voting. Mula sa Maynila, alamin natin ang update kay Dante Amento live. Dante, ibig bang sabihin ay kanselado na totally ang kandidatura ni Attorney Christian Sia sa darating na halalan? Magandang umaga, Ella. Batay sa desisyon ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division, diskwalipikado na si Attorney Christian Sia. Pero may pagkakataon pa siyang maghain ng apela o motion for reconsideration. Ngunit kung wala siyang maihahaing apela sa loob ng 5 araw, ay magiging final ang desisyon ng COMELEC. Sa desisyon ng COMELEC 2nd Division na inilabas kahapon, pinagbigyan ito ang petisyon ng COMELEC Task Force SAFE na idiskwalipika si Attorney Sia bilang kandidato sa pagkakongresista sa Lone District ng Pasig City. Kaugnay ito sa kanyang mga pahayag laban sa solo parent, dati at kasalukuyan itong staff sa kampanya. Ayon sa dibisyon, labag ito sa Section 261 ng Omnibus Election Code at sa Safe Space Act at iba pang resolusyon ng COMELEC. Wala pang tugon si Attorney Sia sa hinihinging reaksyon ng UNTV News. Samantala, Ella, isinasagawa ngayon ng COMELEC ang final testing and sealing o FTS ng 100 automated counting machines o ACMs na gagamitin para sa mass feeding ng balota kaugnay ng local absentee voting. Layon pa rin ito na gumagana o matiyak na gumagana na maayos ang mga makina. May mahigit sa 72,000 na mga aplikante para sa local absentee voting pero mahigit 57,000 lamang dito ang naaprubahan. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nakumpleto na ng COMELEC Cordillera Administrative Region o CAR ang deployment ng mga internet device at election paraphernalia na gagamitin sa araw ng botohan sa Lunes. Ayon sa COMELEC CAR, hindi na magiging problema ang internet connection sa malalayong mga lugar sa Cordillera para maitransmit ang resulta ng halalan. At para sa iba pang mga detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ilang munisipalidad ba dyan sa Cordillera na may mga voting center ang walang internet connection? Aga, ayon sa pamunuan ng COMELEC CAR, nasa 45 na munisipalidad sa rehiyon na may mga voting center ang walang data o internet connection.
Kinumpirma ni COMELEC Regional Director Julio Torres na natapos ng deployment ng automated counting machines, paraphernalia, supplies, ballot boxes, generator sets, solar lamps at iba pang gagamitin sa halalan sa 1,442 voting centers sa 1,177 barangay sa buong region. Ayon sa pamunuan ng Police Regional Office, Department of Education at Commission on Elections sa Cordillera Administrative Region, nakahanda na ang kanilang manpower, logistics at mga plano para sa nalalapit na eleksyon sa Lunes, May 12. Mga areas na ever since talagang hirap sa signal o walang signal, naglalagay tayo ng mga gadgets dyan or equipment na tutulong sa pag-transmit. Kabilang sa pinakamahalagang bahagi ng paghahanda ay ang final testing and sealing o FPS kung saan tutukuyin ang functionality ng ACM na isinagawa kahapon. Naipadala na rin ang internet device kit na magbibigay ng internet connectivity sa mga ACM sa 45 munisipalidad sa rehiyon na may mga voting center na walang data o internet connection. Pero itong mga Starlink na ito is nakaprogram ito na para sa transmission ng results. Meron parang nai-program ito na ang gamit lang talaga niya ay magtatransmit lang ng results. Hindi ito pwede gamitin sa internet ng any other person. So, i-maximize lang talaga natin yung capacity ng yung bagong technology natin para mas mabilis din yung transmission natin. Sinabi naman ni POCA Regional Director Brigadier General David Guerrero na ipinakalat na nila ang augmentation security personnel sa mga lugar kung saan sila kailangan. Aniya, 184 police personnel ang sinanay bilang special electoral board members sakaling may mga gurong aatras sa pagsisilbi sa halalan. Gayunpaman, kumpiyansa sa DepEd Regional Director Dr. Estela Carino na walang guro o non-teaching personnel na gagawa nito. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Pinaghahandaan na ng pamunuan ng Philippine Ports Authority ay inaasahang pagdagsa ng mga pasaheron darating sa mga pantalan sa Bicol para makaboto sa darating na halalan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano ang ginagawang paghahanda ng pamunuan ng PPA dyan sa Bicol sa pagdagsa ng mga pasahero? Yes, Ella, pagdaragdag ng biyahe sa mga sasakyang pandagat, ang isa sa ginagawang paghahanda ng pamunuan ng Philippine Ports Authority o PPA Bicol, partikular sa pantalan doon sa Matnog, Sorsogon. Noong araw ng Biyernes, May 2, nakapagpadala na ng liham ang PPA Port Management Office o PPA-PM o Bicol sa Marina para sa karagdagang biyahe ng mga roll-on, roll-off vessel sa Matnog Port. Para ito sa pagdagsa ng mga pasahero uuwi sa kanilang lugar para makaboto sa Lunes, May 12. At batay sa impormasyon ng PPA, ngayon pa lang ay may mga paglobo na ng bilang ng pasahero sa Matnog Port. Sa regular na araw, ang average number ng passengers sa pantalan na naitatala ng ahensya ay nasa 2,000. Subalit itong May 2 hanggang May 5, tumaas ang pagdating ng mga pasahero na umaabot sa 8,500 individual kada araw. At upang matiyak ang maayos na operasyon sa pantalana, mas pinahusay pa ng PPA ang deployment ng matauhan at pagkapatupad ng mahigpit na pagdaloy ng traffic at crowd management. Naka-full alert status na rin ang kanilang security forces. Ayon pa sa ahensya, naglagay rin ng malasakit help desk, medical teams at sanitation crews para sa ligtas at maayos na pagbiyahe ng riding public. Hinihikayat naman ng pamunuan ng pantalan ng mga pasahero na planuhin ang kanilang maagang pagbiyahe at alamin ang mga impormasyon sa mga PPA official social media account at i-report agad ang mga kahinahinang aktibidad sa mga otoridad. Yan ang balita mula sa Bicol. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nasa mahigit 1,000 na mga rehistradong persons deprived of liberty o PDLs ang inaasahang boboto sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Davao City sa darating na national and local elections sa Lunes, May 12. Mula sa Davao City, may report si Marisol Montaño live.
Marisol, paano ba yung gagawing sistema ng botohan ng mga PDL dyan sa Davao sa Lunes? Ayon sa COMELEC Region 11, sa loob mismo ng Davao City Jail ang magiging special polling place ng registered voters na persons deprived of liberty o PDL sa darating na 2025 midterm elections. Nasa 1,302 registered PDL voters ang inaasahang boboto sa midterm elections sa Davao City Jail. Mula sa 14 na clustered precinct, kukunin ng Special Electoral Board ang mga gagamiting balota ng mga PDL. Dito mismo sa loob ng pasilidad ang magiging special polling precinct ng mga PDL. Ang may tabuan ni Natay Special Electoral Board, sila ang na sila listahan sa tanang magboto sa katong PDL na sa sulod. Sila ang magkuha sa mga balota gikan sa katong 14 ka cluster precincts, and then ang voting is sa sulod sa jail facility. And after that, dalaon na po ito balik dito. Ipang-distribute na po ito nga sa pinikuha originally ang mga balota, and subject of batch feeding na siya. Mahigpit na babantayan ito ng Commission on Elections at Philippine National Police upang siguruhing makakarating at mabibilang ang kanilang mga boto. Ayon sa BJMP 11, may karapatan ang mga bilanggo na bumoto habang sila ay hindi pa nakahatulan sa kanilang mga kaso. Dagdag din ng COMELEC Davao, mas bumaba ang bilang ng registered PDL voters ngayong eleksyon dahil may mga nakalaya na lumipat sa kanilang mga barangay. Aga magsisimula ang botohan dito sa Davao City Jail sa Lunes ng alas 7 ng umaga hanggang alas 2 namang ng hapon dahil kinakailangan pang i-transport ang mga balota sa Maa Central Elementary School upang pilangin ang kanilang mga boto. At yan muna ang latest mula dito sa Davao. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Marisol Montaño. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang Commission on Elections o COMELEC at Commission on Human Rights o CHR. Kaugnay ng nalalapit na halalan sa Lunes, May 12. Ayon sa CHR, tutulong sila upang masiguro na mapangalagaan ang karapatan ng ating mga kababayan, partikular sa pagboto tuwing eleksyon. Narito ang report ni Dante Amento. Kasama na ng Commission on Elections ang Commission on Human Rights o CHR sa pagbabantay ng mga pangyayari sa darating na national at local elections sa Lunes. Ayon kay CHR Chairperson Attorney Richard Palpalatok, kabilang sa kanilang imo-monitor ay kung maayos na nakaboboto ang ating mga kababayan, gayon din ang mga isyong may kaugnayan sa posibleng harassment habang bumoboto. Dagdag pa ng CHR Chief, tutulong din ang komisyon sa pagsasagawa ng isyong may kaugnayan sa halalan, lalo na kung ito ay may kinalaman sa karapatang bumoto. Magbibigay din ng rekomendasyon ang CHR sa COMELEC base sa kanilang mga masaksihan sa araw ng halalan. Magiging partner na kami talaga ng COMELEC sa pagbantay sa halalan. Habang binabantayan ng COMELEC o pinapatupad ng COMELEC ang eleksyon, kami naman ay nagbabantay na ang bawat karapatan ng bawat isang Pilipino upang maghalal ng kandidato ay mapangalagaan. Samantala bilang tagapangasiwa ng halalan, binigyang din ng COMELEC na tungkulin nila na siguraduhin makaboboto ng payapa at malaya ang mga botante. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, naglabas na sila ng resolusyon laban sa diskriminasyon upang manatiling umiiral ang respeto sa karapatan ng bawat isa sa panahon ng halalan. Pinagpapaliwanag rin nila ang mga kandidatong nagsasalita ng hindi maganda, partikular sa kanilang mga kampanya. Ino-observe po namin, Mr. Chairman, sa ating Commission on Human Rights, ang kanilang mga karapatan. Sa katotohanan nga lang, tinatawag na kaming Commission ng show cause. It doesn't matter. Ang importante, at least may show cause. At least nagiging proactive ang Commission. At least nakikita nila na hindi na kami umaasa lang sa may magpapail ng complaints. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umapila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga overseas Filipino na hindi pa nakakaboto na samantalahin ang pagkakataon na makapili ng tamang kandidato. Sa kanyang video message, sinabi ng Pangulo na pagkakataon ito para makilahok sa kinabukasan ng ating bayan.
Dagdag pa niya, mas pinadali na ngayon ang pagboto sa mga Pilipinong nasa abroad. Nagsimula ang pagboto ng overseas Filipinos noong April 13 at magtatapos sa May 12. Ngayon, mas madali na ang pagboto. Kahit nasaan kayo sa mundo, hindi na kailangan pumila o bumiyahe. Sa pamamagitan ng online voting, may papahayag ninyo ang inyong boses na mabilis, ligtas at maayos. Gamitin natin ang karapatang ito. Piliin natin ang kandidatong may malasakit, kakayahan at may panindigan. Nasa 104 na short-term observers ang ipinadala na ng European Union Election Observation sa iba't ibang bahagi ng bansa kahapon. Ayon sa Chief Observer ng grupo, maayos naman ang takbo ng misyon sa ngayon. Ito ang unang EU Election Observation Mission na isinagawa sa bansa bilang tugon sa paanyaya na pangunahin na ng Commission on Elections o COMELEC. Layo ng grupo na magmasid sa proseso ng halalan sa Pilipinas at kung naaayon ba ang proseso sa konstitusyon, gayon din ay kung nakasusunod ang bansa sa obligasyon nito sa international community kaugnay ng demokratikong halalan. Everything is being running smoothly and peacefully, and we are in touch with them all the time, but this is the general mood of the campaign. We are, like you, citizens feeling perfectly comfortable in the country. Nakahanda na sa nalalapit na halalan ang Philippine National Police ayon kay Police General Romel Francisco Marbil. Ayon sa pulisya, nagdagdag pa sila ng puwersa sa iba't ibang lugar bagamat wala naman silang namomonitor na anumang banta. Kasabay nito, naka-alerto na ang 911 hotline para tumanggap ng mga sumbong at mahihinga ng tulong. Nagbabala naman ang pulisya na kakasuhan ang sinumang gagawa ng prank calls sa nasabing hotline. Abiso sa mga motorista, suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa May 12, araw ng eleksyon ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ay dahil idineklarang opisyal na holiday ang darating na Lunes upang bigyan daan ng pagboto ng ating mga kababayan. Paalala ng ahensya sa mga motorista na planuhin ang kanilang mga biyahe at maging responsable sa pagmamaneho upang makaiwas sa aksidente. Samantala, inaanunsyo rin ng MMDA na walang biyahe sa Lunes ang Pasig River Ferry System. Sa iba pang balita, hindi pinayagan ng Pre-Trial Chamber ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag isama sa paglilitis ng jurisdiksyon ang dalawang partikular na judge ng International Criminal Court. Ayon sa korte, ang excusal ng isang judge sa paglilitis ay maaari lamang hilingin ng mismong judge na magpapa-excuse. Ang tangi lamang maaring hilingin ng kampo ni Duterte ay disqualification. Muling iginiit ng Malacanang na hindi pagsuko ng soberanya ng bansa ang ginawa ng pamahalaan na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang issue ay kasunod ng panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umunay nagpahintulot sa pag-aresto sa kanyang ama at ang paglipat sa International Criminal Court. Foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, hindi po ibebenta o isusukuman ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Pinatawa ng dismissal o pagkakatanggal sa serbisyo ng National Police Commission ang vlogger na pulis na bumatikos sa gobyerno matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lea Ilagan Live.
Leia, bukod sa pagtanggal sa kanya sa serbisyo, ano pa ba yung kaakibat na parusa na ipapataw dyan sa police blogger? Ayon sa NAPOLCOM, hindi na rin makapagtatrabaho pa sa anumang sangay ng gobyerno itong si Patrolman Steve Contillas. Matapos nga mapatunayan ng NAPOLCOM Bank na guilty sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Matapos nga aga ang deliberasyon ay guilty daw itong si Contillas sa naturang mga kaso, kabilang na ang pagiging disloyal sa gobyerno. Kaugnay niyan, hindi na muli siya makapagtatrabaho pa sa gobyerno. At sinabi din itong si Vice Chair ng NAPOLCOM na si Attorney Carinisan na naway magsilbing babala ang nangyari kay Contillas dahil sa hayagang pagkiling sa politiko. Muli ding ipinaalala aga ni Carinisan sa iba pang mga pulis na ang trabaho nila ay to serve and protect the public at hindi dapat maghayag ng kanilang saloobin lalo na sa pamagitan ng pagbablog. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Pinaiiwas ng Malacanang ang publiko sa pakikinig ng mga pambabatikos na wala namang basehan. Ayon sa palasyo, kailangan mag-ingat lalo na ngayong papalapit na ang eleksyon kung saan inaasahan na mas kakalat pa ang mga fake news. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dapat maging mapanuri ang publiko laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na may nakatagong masamang intensyon. Unang-una po na maipapayo ng administrasyon, maging mapanuri. Unang-una po ay maging mapagmatsyag at huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa sa ibang mga bansa na maaaring may interes dito sa ating teritoryo, sa ating soberenya. Iniulat ng Philippine Statistics Authority na lumago sa 5.4% ang ekonomiya ng bansa sa unang 3 buwan ng 2025. Ito ay mas mataas kumpara sa 5.3% na naitala noong huling quarter ng 2024. Target ng economic managers na maabot ng 6% GDP growth ngayong taon, ngunit nagbabala ang ilang ekonomista na ang trade war ng Estados Unidos ay maaring makaapekto sa ekonomiya. Sa kabila ng positibong paglago, patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang mga pandaigdigang hamon na posibleng makaapekto sa ekonomiya sa mga susunod na quarter. Samantala, umabot na sa 16.68 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Marso, batay sa ulat ng Bureau of Treasury. Nadagdagan ito ng 0.31% mula sa naging utang ng bansa sa naunang buwan. Ayon sa Bureau of Treasury, sa kabila ng trilyong pisong utang, nananatili naman itong manageable. Mula Enero hanggang Marso ngayong taon, nasa halos 40 billion pesos ang nadagdag sa kabuang utang ng Pilipinas. Muling nakaranas ng panghaharas ang barko ng Pilipinas mula sa mga barko ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard vessel habang nagsasagawa ito ng regular at legal na maritime patrol malapit sa Bajo de Masinloc nito lamang May 5. Alamin natin ang karagdagang detalye mula kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano naman itong panibagong harassment na nangyari sa barko ng Philippine Navy sa may Bajo de Masinloc? Oo nga, Aga. Ayon nga sa ulat ng Armed Forces of the Philippines ay nagsasagawa sila ng regular at lawful na maritime patrol noong May 5 dyan sa malapit sa Bajo de Masinloc nang mangyari itong insidente dito sa PS-35 o yung BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy. Habang nasa yung 11.8 nautical miles ng timog silangan ng Bajo de Masinloc, nakaranas ng agresibo at mapanganib na maniobra
ang barko ng Philippine Navy sa dalawang People's Liberation Army Navy vessel na may bow number 554 at 573 at isa pang Chinese Coast Guard vessel na may hull number 5403. Hinabol na ang BRP Emilio Jacinto ng malapitan ng Jiangkai Class 2 frigate na BN 554 na maaari anyang nagdulot ng banggaan. Ang isa pang Chinese frigate 573 ay mapanganib naman na tumawid sa mismong harapan ng PS-35. Labag ito sa International Regulations for Preventing Collision at sea o ang COLREGS. Samantala, ang Chinese Coast Guard vessel 5403 ay nagtangkang humadlang sa direksyon ng BRP Emilio Jacinto. Isa rin itong uri ng tahasang paglabag sa karapatan ng malayang paglalayag ng barko ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong karagatan. Nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Sandataang Lakas ng Pilipinas sa irresponsableng kilos na ito ng mga barko ng China. Ang mga ganitong mapanganib at mapanghamon na ay maaaring mauwian niya sa hindi pagkakaunawaan at posibleng mauwi sa pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa AFP, mananatili silang matatag sa pagtatanggol sa soberenya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa batas ng Pilipinas at international law. Yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagbabala ang Embahada ng Pilipinas sa Islamabad, Pakistan sa mga Pilipino na may planong magtungo sa nasabing bansa na magdoble ingat dahil sa banta ng kaguluhan. Pinaiiwas ng Embahada ang mga Pinoy sa pagpunta sa mga lugar ng Bimber City, Azad Kashmir at sa Sialkot Line of Control. Ito ay matapos simula ng India ang military operation sa Kashmir. Ayon sa India, target ng mga missile attack nito ang iba't ibang lokasyon, partikular sa mga terrorist infrastructure sites sa lugar. Sa kaugnay na balita, walang namonitor ang Department of Foreign Affairs na Pilipinong nasawi sa gitna ng nagpapatuloy na hidwaan sa pagitan ng India at Pakistan. Ayon sa DFA, nagbigay na ng kumpirmasyon ang Embahada ng Pilipinas sa Islamabad at sinabing walang Pinoy ang nasawi sa kaguluhan. Sa ngayon ay mahigpit na nakabantay ang DFA sa mga development sa sitwasyon doon at pinapayuhan ang ating mga kababayan sa mga apektadong lugar na mag-ingat at manatiling nakaalerto. Pinoproseso na ng mga opisyal ng Pilipinas sa Canada ang pagpapauwi sa mga labi ng mga Pilipinong nasawi sa trahedya ng isang SUV ang nanagasa sa isang Pinoy festival noong April 26. Ayon kay Philippine Ambassador to Ottawa, Maria Andrelita Austria, binabantayan din ng embahada ang kalagayan ng mga sugatan sa nasabing insidente. Tiniyak ng opisyal na naibibigay naman ng embahada ang pangangailangan ng mga biktima ng nasabing trahedya. Titiyakin ng Department of Labor and Employment o DOLE na mas paiigtingin nito ang mga programa para sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Ito'y kaugnay ng pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA kahapon ukol sa labor force participation rate ng bansa. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Nananatiling matatag ang labor market ng bansa. Ito ang pinaniniwalaan ni Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma sa kabila ng pinakahuling ulat na nilabas ng Philippine Statistics Authority. Kasi pag tinignan natin ang resulta nito pong March 2025 Labor Force Survey, pinapakita pa rin niya na may resilience po ang ating labor market. Ayon sa PSA, nitong March 2025, bumaba sa 62.9% ang labor force participation rate ng bansa kumpara noong nakaraang taon na 65.3%. Paliwanag ni Secretary Laguesma, tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan upang matulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng trabaho ang mga ito. Ilapit ang serbisyo ng ating pamahalaan at yung pagkakaroon ng hanap buhay, yun po ang isusulong ng masigasig ng ating pong pamahalaan.
Kasama na rito ang pagresolba sa mga kasalukuyang problema sa sektor ng paggawa ng bansa, gaya na lamang ng labor mismatch o mga trabahong hindi tumutugma sa kakayahan ng isang individual. Ayon sa kalihim, bahagi ng kanilang programa ay matulungang maiayos ang educational system ng bansa, pagbubukas ng mga job fair, reskilling at repooling ng mga manggagawa, pati na rin skills mapping sa mga job applicant. Dagdag pa ng DOLE, nakikipagtulungan sila sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev upang makapagbuo ng mas marami pang trabaho sa bansa upang makapagbigay ng oportunidad sa mga nagnanais maghanap buhay. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ni Transportation Secretary Vince Dizon ang budget at pagpapasa ng panukalang batas para sa right-of-way ng railway projects. Ito ang inihayag ni Senador Joseph Victor J.V. Ejercito sa gitna ng mga issue at hamon na kinakaharap ng Transportation Department. Hinihimok naman ng mababatas ang pagpapatupad ng Road Speed Limiter Act at pagsusulong ng iba pang hakbang para sa kaligtasan sa kalsada. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Pinagpaplanuhan na ni Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito at Transportation Secretary Vince Dizon kung paano may paprioridad ang mga pangunahing proyekto ng administrasyon. Partikular na rito ang mga programa ng Department of Transportation na makatutulong ng malaki sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Pangunahin na rito ang railway projects ng kagawaran gaya ng North-South Commuter Railway na ipinagpatuloy niya ng nakaraang administrasyon at ang Metro Manila Subway System. Gayun din ang dalawang naisandabing proyekto na South Long Holo ang Bicol Express at ang Mindanao Railway. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, dapat itong iprioridad ngunit nagkakaroon niya ng malaking antala sa pagpapatupad ng proyekto. Ang inaano lang niya yung talaga yung right of way, talagang dapat daw para magtuloy-tuloy kailangan malagyan ng budget at the same time. Kung may papasa yung bill on the right of way, para nga hindi na sila mahirapan kasi legal problem yan no? Kadalasan. So that is yun talaga yung pinagkanagsusstall sa mga problema ng North-South Commuter Line and the Metro Manila Subway System. So, yun yung ni-request niya. Pagkatapos naman ng magkakasunod na aksidente sa kalsada, sinabi ng mambabatas na ipinaalala niya rin sa kalihim ang pagpapatupad ng Road Speed Limiter Act of 2016. Ito ang batas na nag-uubliga ng paglalagay ng speed limiter lalo pa sa mga bus at cargo trucks. Alam ko, a lot of bus companies have already been implementing pero dapat ma-follow up kung if it is being being followed and implemented by other companies. Pero napansin naman natin from that time, na parang na-lessen na yung mga accidents due to speeding, that time kasi na maraming bus accidents prior to that. So nakatulong naman, but we have to make sure lang that it is being implemented. Imbis naman ang mandatory drug testing sa mga PUV driver, mas nais ng senador na tingnan ang kondisyon ng mga tsuper. Partikular dito ang haba ng pagmamaneho ng mga ito na dapat magkaroon ng kapalit lalo pa sa mga malalayong ruta. Ngunit kung ipatutupad ang drug testing sa mga bus driver, hindi anya nila dapat karguhin ang gastos nito. Every peso counts for every PUV driver. So tignan natin kung paano natin hanapan ng pondo yan para kasi medyo may gastos din naman yung drug testing. Probably if it can be subsidized or subsidized by the bus operators or jeepney operators because this concerns safety. Tiniyak naman ni Senador J.V. Ejercito na patuloy nitong ipaglalaban ang budget ng Department of Transportation, partikular na para sa mga flagship infrastructure project ng pamahalaan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Palpak at wala umanong pinagkaiba sa naunang guidelines ng Jeepney Consolidation ang pinirmahang Department Order ni Transportation Secretary Vince Dizon kamakailan. Ayon yan sa tagapangulo ng Transport Group na Piston. At para sa ibang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live.
Benedict, bakit nila nasabing palpak samantalang nagkaroon naman ng dialogo ang DOTR para dyan sa muling pagbubukas ng consolidation ng mga prangkisa? Magandang umaga, Aga. Ayon nga kay Piston President Modi Floranda, tila walang pinagkaiba ito nga department order na nilagdaan ni Transportation Secretary Vince Dizon doon nga sa mga nauna ng consolidation program. Ayon pa kay Floranda, imbis na isanib sila sa mga nauna ng consolidated na grupo o kooperatiba, ay ibalik sa 5 taon ang validity ng ire-renew nilang prangkisa. Sa ngayon, anya, ay nagbabagsakan na rin ang ilang grupo na sumama sa Public Transport Modernization Program. Aminado naman ang presidente ng Piston na hindi voluntaryo ang kanilang pagsali sa muling pagbubukas ng PUB consolidation. Samantala, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na mayroon lang anya itong limitasyon. Gaya ng pwede na lang silang bumiyahe sa ruta na mas bababa sa 65% ng kabuang bilang ng nagpa-consolidate. At kung higit na sa 65% ay hindi na ito papayagan ng LTFRB. Liban na lang kung may panibagong ruta sila na bubuuin. Samantala, ayon pa nga kay Floranda ay ayon sa LTFRB ay sa May 14 magsisimula itong pagbubukas nitong consolidation program para nga sa mga PUB. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Sisiyasatin ngayon sa Senado ang mas pinalakas na programa para sa senior high school na target ipatupad ng Department of Education simula sa darating na school year. Partikular ito sa nabawasang asignatura sa curriculum ng senior high kung saan 5 na lang ang core subjects na kanilang pag-aaralan. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang napag-usapan dyan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng bagong senior high school program? Kailan kinumpirma ng Department of Education sa pagdinig ng Senado na sisimula na itong pilot study ng sinagawa o isasagawa nila na tinuguruan nilang strengthened senior high school program. Pangunahin na dito yung ang pagbabago sa bilang ng mga core subjects na pag-aaralan ng mga estudyante. Sa pagsisimula ng motu proprio hearing ng Senado, binigyan diin ni Senate Committee on Basic Education Chairperson Sherwin Gatchalian ang ilang survey na ginawa ng Pulse Asia Research Incorporated. Patayan niya sa survey, mas maraming dissatisfied o hindi nasisiyahan sa K-12 program, gayon din sa senior high school program sa mga nagdaang taon, partikular na noong pandemic. Ayon kay Senador Gatchalian, lumabas ang mga kahinaan ng education system at ekonomiya noong pandemya kung saan marami ang nawala ng trabaho, kita at hanap buhay. At imbisaan niya na makatulong ang senior high school bilang karagdagang asset o kahalagaan sa mga nakatapos nito, ay naging pabigat pa ito. Ayon sa DepEd, ang makatutulong ang bagong programa para sa senior high school na mapayabong ang potensyal ng individual. Patay kasi nila sa isang pagsusuri, ang mga guro at estudyante sa dating programa ay overworked o higit ang trabaho at overwhelmed o napupuspos sa epekto ng programa. Kaya mas padadaliin na ang mga curriculum ng senior high school kung saan mula sa 15 core subjects ay 5 na lang ang kanilang pag-aaralan. Kabilang dito ang effective communication o mapisang komunikasyon, life skills, general mathematics, general science at pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Paliwanag ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma, sisimula ng bagong programa sa senior high school sa mahigit 700 pribado at pampublikong paaralan sa iba't ibang lugar sa bansa. So we will be rolling out the pilot study for this coming school year, but we would like to see that the full rollout will be happening the following school year, Mr. Chair. That is school year
2026, 2027. 27. So that will be the full rollout. Yes, sir. We hope to fully roll out by the following school year. The following Yes, sir. school year. So meaning all senior high school schools will be implementing the new strengthened Yes, sir. curriculum. Ella, nilinaw naman ng DepEd na hindi pa rin sapat ang mga core subjects sa senior high school, kundi kailangan pa rin ang mga elective subjects na pipiliin ng mga mag-aaral na patay sa kanilang pangangailangan. Yan ang latest muna dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggagawad ng parangal sa mga traditional artist na nagbibigay ng malaking kontribusyon upang mapanatili ang kulturang Pilipino. Narito ang report ni Nel Maribuho. Tinawag na Cultural Masters ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang siyam na awardees ng 2023 Gawad sa Manlilikha ng Bayan o GAMABA. Binigyan sila ng parangal dahil sa kanilang malaking kontribusyon upang mapanatili ang tradisyonal na sining. Their passion and mastery of their craft, entwined with their community's distinct cultures and values, have earned them this rightful recognition to be among the country's finest traditional artists. Ang GAMABA ay nilikha sa ilalim ng Republic Act No. 7355 para kilalanin ang mga Filipino traditional artists na nagpakita ng galing at dedikasyon sa kanilang larangan. Tiniyak ng Pangulo ang kanyang patuloy na suporta sa tradisyonal na sining. Be assured that this administration, through the National Commission for Culture and the Arts, will continue to champion traditional art, indigenous knowledge, and cultural sustainability. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglabas ang isang U.S. federal judge ng temporary restraining order upang pigilan ang deportasyon ng mga migrante matapos magsampa ng emergency motion ang mga immigration attorney. Nakatakda sanang ipadala ng US ang ilang migrante mula sa Pilipinas, Vietnam at Laos sa Libya gamit ang military aircraft. Binigyan diin sa motion ng immigration lawyers na ang naturang hakbang ay hindi dumaan sa tamang proseso o pagsusuri man lang sa kanilang kalagayan. Samantala, pinabulaan na ng pamahalaan ng Libya ang anumang kasunduan sa US tungkol sa pagtanggap ng deportees. Hindi rin umano nila ito maaaring payagan dahil lalabag ito sa soberenya ng Libya. Inanunsyo ng Walt Disney Company ang pagtatayo ng bagong theme park sa Yas Island, Abu Dhabi. Katuwang ang lokal na kumpanyang Miral na layuning makaakit ng mga turista mula sa Middle East, Africa, India, Asia at Europa. Ang Disneyland Abu Dhabi ang magiging ikapitong Disneyland sa mundo. Kasunod ng nasa California, Florida, Tokyo, Paris, Hong Kong at Shanghai. Kasabay ng anunsyo, iniulat din ng Disney ang 7% na pagtaas sa kita nitong Enero hanggang Marso na umabot sa $23.6 billion. Kabilang ang pagtaas ng subscribers ng Disney Plus na umabot sa 126 million. Bukod sa bagong theme park, tumataas din ang kita ng Disney Experiences segment na kinabibilangan ng mga theme park na umabot sa $8.9 billion. Muling nag-comeback sa nag-iisang FM station on wheels ang P-Pop Kings na SB19 kagabi para sa promotion ng kanilang latest hits. Sakay ng Wish Bus, ipinerform ng grupo ang kanilang pinakabagong hits na Time at Dam mula sa kanilang EP na Simula at Wakas. Sinorpresa rin ng SB19 ang 18 at ang lahat ng wishers na nanood kagabi ng live performance ng kanilang bagong track na Dungka na kanilang ipinerform sa isang makeshift stage sa labas ng Wish Bus. Ang naturang pagtatanghal ay kauna-unahan sa history ng Wish Bus.
Muling bibisita sa Pilipinas ang K-drama star na si Lieri para sa kanyang Welcome to Here Studio fan meet na gaganapin sa New Frontier Theater sa July 26. Ito ang unang fan ni Yeri sa Pilipinas bilang bahagi ng kanyang tour na magsisimula sa Seoul sa Hunyo bago magtungo sa iba pang bansa sa Asia. Nakilala si Yeri bilang miyembro ng Girls' Day at sa pagganap sa K-drama na Reply 1988, My Roommate is a Gumyo at Friendly Rivalry. Noong Enero lang ay nanggaling din si Yeri sa Amanpulo, Palawan para sa isang photoshoot. Mas umiinit ang bakbakan sa ikalawang round ng UNTV Volleyball League Season 2 kung saan walang koponang nagpapahuli sa bawat laban at lahat ay pursigidong makuha ang panalo para masiguro ang kanilang pwesto sa susunod na yugto ng torneo. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Wednesday ang sumabay sa volleyball games kahapon sa Paco Arena. Sa Game 1, start strong agad ng PNP Lady Patrollers kontra PhilHealth Consulta Health Insurers kaya nakuha nila ang first set sa score na 25-19. Bagamat nakuha ng PhilHealth ang second set sa score na 25-27, agad bumawi ang Lady Patrollers at kinuha ang momentum sa sumunod na mga set. Tinapos na ng PNP ang third at fourth set sa scores na 25-18 at 25-16. Pag nakakalayo-layo kami ng puntos, nagiging sakit namin is nag-relax kami. So, nakahabol kami kahit malayo yung gap. And I think yun yung naging problema namin. Kumbaga wala kaming panatos, kulang pa siguro kami na eagerness, tsaka yung kailangan pag-isipan kasi namin lahat ng ginagawa namin na pwedeng banat lang ng banat, dapat smart play. So, yun yung naging problem namin in our team, kaya nakalo kami. Bigumang manalo sa Lady Patrollers. Good job pa din po sa ladies kasi naka-fourth set po kami ngayon. So, nilaban naman po namin, talagang kapos lang. Second game, hindi na pinatagal ng BFP Lady Firefighters ang laro nang walisin nila ang NCMH Wellness Warriors sa score na 3-0. Hindi na nakasagot ang Wellness Warriors mula umpisa hanggang dulo, kaya natapos agad ito sa scores na 25-21, 25-18 at 25-15. Team effort pa din po, yun po, hindi na namin makukuha yung panalo ngayon kung hindi po kami nagtulungan, and yun lang po, trabaho pa din po ang sa makuha po namin yung goal naman, which is the champion. Hindi man nakaisang set man lang, binigay pa rin ng Wellness Warriors ang kanilang buong makakaya. Yung nilaro po namin ngayon, binigay po namin yung best namin, although kulang po kami ng 2 guest players. So at least po yung ginawa po namin ngayon, talagang ginapang po namin yung makakaya po namin. And nakita ko po sa mga teammates ko, na talagang binigay po nila yung best po nila ngayon. Sa last game kahapon, pinatunayan ng AFP Lady Gunner ang kanilang pagiging back-to-back champions. Hindi na nila pinaporma pa ang rookie team na NHA Home Masters at tinapos ito sa isang straight set win. Nakuha nila ang match sa scores na 25-22, 25-18 at 25-16. Sa team performance po, sobrang natutuwa po ako kasi lahat po kami, lahat po ng trinatabaho namin sa team, and super thankful po ako sa mga coaches na everyday pong nagbubuhos ng tiwala sa amin and pagod.
Mahirap man ang laban sa defending champions, patuloy pa rin ang improvement ng home masters. Sa nakita ko po sa pinakita ng mga ka-teammates ko, nag-improve naman na po talaga bawat isa sa kanila. Kasi from the scratch naman po talaga yung team namin since hindi talaga kami ganun ka-solid na team. Maliban doon sa mga dating players talaga na kasama sa lineup. Maghaharap sa susunod na match schedule sa darating na Miyerkules, May 14, live pa rin mula sa Paco Arena. Ang BFP Lady Firefighters laban sa PhilHealth Consulta Health Insurers sa Game 1. PNP Lady Patrollers kontra AFP Lady Gunners sa Game 2. At NCMH Wellness Warriors laban sa DFA Emissaries sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 22 na nagsasabi, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.